Kung dahil sa pera, nanloloko ka na, kung dahil sa pera, nagnanakaw ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialistic ka na, nang mamata ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos. Dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Nang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relasyon mo sa iyong pamilya kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Nang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagkat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung ano ang makukuha mo mula sa kanila at hindi kung ano ang maibibigay mo. E pag ganon, mahal na nga po natin ang pera. Madaling maging mabuting tao, I repeat, kapag ikaw ang gumagamit sa pera at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kabuktutan ng kasalanan. Isa ito sa mga sipi sa Biblia na madali nating matandaan sapagkat madalas, diretsyo man o hindi tahasan, sinasabi natin yan. Lalong-lalo na bilang pangontra sa iba, maging sa ating sariling konsensya, kapag sinasabi na ng mga ito na parang nagiging particular na tayo sa pera. Sinasabi natin, hindi naman. At hindi masama ang pera. Ang masama ay ang umibig sa pera. So, pera okay lang yan. Pero hindi kaya ito'y ginagamit nating palusot lang or hindi lang talaga natin alam na tayo'y nagmamahal na sa kaperahan. Paano nga ba natin malalaman kung tayo nagmamahal na sa pera? At paano natin ito maiwasan o mareremedyohan? Yan po ang tatangkain nating pagnilayan at hindi na po tayo lalayo mula sa mga pagbasa na ating napakinggan. Una, malalaman natin na mahal na natin ang pera kapag dahil dito ay nakagagawa na tayo ng kasalanan. Yan ang maliwanag na sinasabi sa ating unang pagbasa na napakinggan. Kaya kung dahil sa pera, nanloloko ka na, kung dahil sa pera, nagnanakaw ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialistic ka na, nang mamata ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos. Dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Nang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relasyon mo sa iyong pamilya kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Nang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagkat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung ano ang makukuha mo mula sa kanila at hindi kung ano ang maibibigay mo. E pag ganon, mahal na nga po natin ang pera at delikado tayo. Maniwala ka. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon minsan, di ba? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapag dalawang pinapanginoon mo, ang tendency, mamahalin mo isa at i-despise mo yung isa. But mind you, yung dalawang Panginoon dito na sinasabi ni Kristo is not between God and the devil. Sapagkat hindi naman talaga natin gagawing Panginoon, kara-karaha ang demonyo. Pangit kaya niya? At alam nating masama siya. Disgusting siya. Bad siya. Ayoko. Hindi mo agad siya gagawing Panginoon ang buhay mo. Kaya mautak siya eh. Ayaw mo kung gawing Panginoon ang buhay mo. Sige. Uunti-untiin kita. Gagamitin ko ang pera. Ayun. Kaya't yung walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, ang tinutukoy ng Panginoon doon, hindi naman ang demonyo eh, kundi pera. Diyos o pera. Kasi ang pera, kahali-halina sa ating mga mata, sa ating pakiramdam. At yun ang ginagamit ng demonyo upang unti-unti tayong makalimot, malayo sa Diyos. And therefore, madali na niyang mapasunod tayo sa kanyang mga utos. Nakawin mo yan, pilin mo yon, gawin mo to sa ngalan ng pera. Yeah, let us be on guard. Mag-isip po tayo ng malalaki, matitinding mga kasalanan na may kinalaman ang pera dyan bilang punot dulo niyan. That is why kapag mayroon akong makakilala na alam kong umuunlad sa buhay,
Kamakailan lang, may ni-remind ako, mag-asawa, ang ganda ng business nila. Yang maayos na. Sabi ko, wag po kayo makalilimot sa Diyos. Kuya, ate, simba ha? Simba. Ginanong ko talaga. Maano kung magtampo sila sa akin. Bilang kaibigan, sinasabihan ko sila. Doon sabi ko nga, doon sa lalaki, ingat, ingat. Sapagkat marami na akong kakilala, kung kailan nagkapera, doon nakalimot sa Diyos. Pero hindi agad-agad. Hindi naman agad-agad na makalilimot sa Diyos eh. Unti-unti, magkakabisyo muna, mababarkada sa masamang impluensya, hanggang sa mag-droga na, mababae na, gano'n na. Unti-unti, gagamitin ng demonyo ang pera para sirain ka at sirain ang iyong pamilya. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, ang ating Panginoon, bagamat hindi niya sinasabing masama ang kayamanan, nang magkatawang tao siya, hindi niya piniling maging mayaman. Bagamat hindi niya sinasabing masama ang kayamanan, nang pumili siya ng makakasama niya palagian, mga alagad, hindi siya pumili ng mga mayaman. Hindi siya naki-associate closely, araw-araw, rubbing elbows with the rich ones. Hindi ginawa ng... Isang nakita ko dyan, bagamat hindi niya sinasabing masama ang yaman, ang sinasabi niya sa atin, delikado ang yaman. Sapagkat with money comes power, influence, fame, popularity, comfortable life, which are basic ingredients for us to become away from God, to forget God. Isipin po ninyo, kahit si David, na isang napakalapit sa Diyos, si David na kung ilang taong pinrepare ng Diyos, hinubog ng Diyos, si David na ilang taong very obedient sa Diyos, nung magkapera, nung magkaroon ng kapangyarihan at the height of his power, nangalo niya na, nagpapatay pa ng asawa ng kalunya niya. Something na hindi niya kakayanin gawin. Sigurado ako, kahit personal na opinion ko, mahirapan siyang gawin kung wala siyang naging pera o kapangyarihan sa buhay niya. So, ganun katindi ang tukso ng pera. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ang unang pinapaalalahanan dito, bukod sa bago kayo, kami, mga lingkod ng Diyos, mga taong simbahan, huwag kayong magumon sa pera. Ang mga taong simbahan na mula noon hanggang ngayon ay nagdarasal naman, alam ang kautusan, alam ang daan ng kabanalan. Unang-unang pinapaalalahanan, huwag kayong pasisira sa pera. Sapagkat kapag nasira kayo sa pera, yun ang simula ng marami pang pagkakasala. Totoo yun. Sa nakita kong kaso ng mga pare, mag-iiba-iba ng kaso pero may punot dulo bukod sa hindi na madalas magdasal, nasira sa pera. So kung ang mga taong simbahan na, ang mga lingkod ng Diyos na, ang mga taong alam mo sa simula pa lang ay mabait na, tulad ni David, nasisira sa pera, mas lalo tayong mag-ingat kasi ang pera ay nakasisira talaga. Binibigyan kasi tayo nito ng ilusyon na with money, kakayanin natin ang lahat. Kaya nga meron tayong kasabihang, money makes the world go round, or the world revolves around money. But as I said, ilusyon lang yon, sapagkat hindi totoo yon. Tandaan natin yung sinasabi sa Psalm 50:12. Ang sabi ng Panginoon dyan, reminding us, the world is mine and all it contains. Ang mundo ay akin at lahat ng nandiyan, kasama ang buhay at pera natin dyan. So siyang nakapagbibigay ng kontrol dyan. Kaya niyang kunin sa atin ang pera, maging ang ating buhay, anumang oras niya maibigan. Natatandaan niyo yung talinghaga tungkol sa rich fool. Hangal! Sa araw na ito'y babawian ka ng buhay, saan mapupunta ang yaman mo? Kung bakit kinakailangan laging paalala sa atin, kasi nga, nahumaling tayo sa pera, nakakalimutan natin na wala tayong madadala sa hukay ni isang kusing. Magdala man tayo, hindi natin mapapatunayan sa atin, sapagkat bumilang ka ng ilang taon, kahit isang siglo pa, hukayin ng libingan mo, makikita yung kusing na dinala mo. Pero wala ka na! Abo ka na! O di ba't yung mga faraon ng Ehipsyo, yun ang ginagawa. Naglalagay ng mga mamahaling ginto, materyales, mga gamit. Kasi iniisip nila, dadali nila yon sa kabila. Nadala? Hindi. Kaya nga tayo may mga exhibit niyan eh. So, kailangan pa natin i-remind talaga, uy, Padre Fidel, hindi mo madala sa hukay yan. Sa Diyos yan.
At dahil sa Diyos ang buhay at ang kayamanan na yan, kailangan natin niyang gamitin in the way that pleases God. At dito tayo nililid sa ating kalawang punto, paano mareremedyohan at paano maiiwasan ang pagmamahal sa pera o kayamanan. Sinasabi naman ito sa atin ng ating mabuting balitang napakinggan, kung saan ang mga babae daw ay tumusto sa pangangailangan ni Kristo at ng kanyang mga disipulo sa kanilang ministeryo sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian, sa pamamagitan ng kanilang yaman. Gamitin natin ang pera sa paggawa ng kabutihan. Yun ang antidote sa pagmamahal sa kayamanan. Kung ginagamit ng diablo ang pera para hikayatin tayong gumawa ng masama, hikayatin nawa tayo ng Panginoon. Kung gugustuhin natin, hihikayatin talaga tayo ni Lord para gamitin ang pera upang gumawa naman ng kabutihan sa ating kapwa. Ang isa kong naisip ditong halimbawa ay si Keanu Reeves. Siya ay isang artista sa Amerika, sa Hollywood na napaka-generous. Nagbibigay ng malaking halaga sa mga charity. Nagbibigay ng malaking bonus sa mga crew members niya sa pelikula. Nagbibigay ng malaking tip sa mga waiter sa restaurant. Wala sa kanyang pera. Kaya naman makikita po ninyo yung epekto nito. Hindi mo siya makikitang laging nakikipagsosyalan. Kung kinakailangan yan. Halimbawa, may awards night. Hindi mo siya makikitang nagsusot ng magagarang kasuotan. Hindi mo rin siya makikitang nagdadrive ng mamahaling sasakyan kumpara sa ibang mga artista na mas sikat pa siya at mas mayaman pa siya. Nagko-commute lang. Sa subway minsan, binigay pa niya yung kanyang upuan para sa isang babaeng may malaking bag. Sa isang park minsan, bumili siya ng ice cream, hindi dahil gusto niya ng ice cream, kundi dahil para makuha lang yung resibo ng bilhin niyang ice cream at mabilagyan niya ng autograph para sa isang fan na gustong magpa-autograph pero wala namang dalang papel at ballpen. And many other good deeds. Siyempre, yung kanyang pagiging mapagmahal sa aso. Si John Wick yun. Okay? Hindi na-gets ng matatanda. Sorry. Okay? Pero yung many other good deeds in many other instances, ano yun? Produkto yun ng kanyang proper attitude towards money. Siya ang gumagamit sa pera and not vice versa. Malaya siyang gamitin ito sapagkat hindi siya alipin ito. Madaling maging mabuting tao kapag ang pera ang ginagamit mo at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. Madaling maging mabuting tao, I repeat, kapag ikaw ang gumagamit sa pera at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. Kinakailangan nating mag-ipon, yes! Pero dapat dumating yung pagkakataon na, alam mo, na yung ipon mo, sapat na yan. Mag-ipon ka, ito para sa akin, para sa kung magkasakit man ako. Tapos, mag-give back ka na. Magbigay ka na sa iba. Hindi mo naman kinakailangan i-secure totally ang buhay ng anak mo. Tutulungan mo lang sila na maging very much dependent sa iyo. Magbigay ka lang ng maiwan mo para sa kanila. Yung sapat na para makapagsimula sila 1, 2, 3 taon. Pero yung tatargetin mo buong buhay nila, secured. Hindi tama yun. Tulungan mo rin sila na magsikap kaya mo. Sinasabi ko lang ito para hindi ka o tayo maging alipin ng pera natin. Huwag nating hayaan na mahumaling ang ating puso sa pera sapagkat our hearts are only for God. Tandaan nating tama na maraming naibibigay ang pera, pero lahat ng kayang ibigay ng pera, kayang ibigay ng Diyos. On the other hand, hindi lahat ng kayang ibigay ng Diyos. Tulad ng isang malinis na konsensya, maayos na pamilya, yung meron kang time para sa mga taong sa'yo ay mahalaga, yung magandang relasyon mo sa Diyos sapagkat alam mo na hindi ka nakalilimot sa Kanya at tumutulong ka sa iba bilang pagmamahal mo sa Kanya, ay hindi yung kayang ibigay ng pera. Kaya wag mong ipagpapalit ang Diyos sa pera sapagkat ang pera ay isa lang sa napakaraming mga biyaya niya. That is why also, wag mong isipin kahit na hirap tayo sa pera, ay hindi na tayo pinagpala. On the other hand, ay wag mo ring isipin na yung mga mayaman ay pinagpala talaga. Depende yon sa kung ano o kung sino ang minamahal natin sapagkat kung pera ang mamahalin natin, tayo ng pinakakawawang tao sapagkat maraming mahalagang bagay, relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, ang ating maisasakripisyo. And eventually, mawawala din sa atin ang lahat ng ito. Pero kapag ang minahal natin ay ang Diyos, tayo ng pinakamapalad na tao sapagkat eventually,
we will gain not just some things, not just few things, but everything. Sapagkat yun ang sinasabi sa ating salmong tugkunan, blessed are the pure of heart, for the kingdom of heaven is theirs. Ito sana mga kapatid, ang ating panghawakan, ang ating pagnilayan, upang maging maganda ang attitude natin sa pera o kayamanan. Ang tunay na kaligayahan ay hindi maibibigay ng material na yaman. Kaya nga sinasabi, upang gusto mo na maging mayamang totoo, dapat meron ka ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Totoo naman eh. Pag mayaman ka, makakabili ka ng masarap na inumin at pagkain, pero hindi automatic na makabibili ka ng kalusugan. Makabibili ka, halimbawa, ng mga magagandang aparato, pati ospital bilhin mo, pati doktor bilhin mo, pero hindi mo madudugtungan ang buhay mo. Si Michael Jackson, napakaraming doktor. Higit 30, araw-araw tinitingnan siya. Kahit yung kakainin niya, mina-microscope pa para matiyak. Tatanda siya ng 150 years old. Namatay siya 50 years old. Diba? Walang nagawa yung mga malalaking ospital at magagaling na doktor sa Amerika. Walang nagawa yung pera niya. Pwede kang bumili ng mamahaling relo, pero pag oras mo na, hindi ka makabibili ng time sa mundong ito. Pwede kang makabili, mayaman ka, mga acquaintances lang, pero hindi ka pwedeng bumili automatically ng tunay na kaibigan. Pwede kang makabili ng mga makakasama kung minsan sa iba may involved na pagtatalik pa, pero hindi ka pwedeng bumili ng tunay na pagmamahal. Pwede kang makabili ng posisyon mo sa kahit anong samahan, pero hindi ka makabibili ng satisfaction. Alam mong pinaghirapan mo yung narating mong yan. Pwede kang makabili ng serbisyo ng ibang tao, pero hindi automatic ng loyalty ng mga taong ito. Pwede kang makabili ng mga bonggang-bonggang bagay, pero hindi ng kakontentuhan. Kahit sa mga simpleng bagay, pwede kang bumili ng panlabas na kagandahan, pero hindi ng panloob na kagandahan. Ng panlabas na kaligayahan, pero hindi yung mas malalim na kaligayahan kahit may mga problemang nararanasan. Pwede kang bumili ng bahay, pero hindi ka automatic makakabili. Kahit gaano kaganda ang bahay mo, kahit gaano karami ang pera mo, hindi ka makabibili automatic ng isang tahanan. Pwede kang bumili ng maraming bagay na pwedeng ikasaya ng asawa mo, ng mga anak mo, pero hindi automatic magiging faithful ito sa iyo, yung asawa mo, at irerespeto ka at aalagaan ka hanggang katandaan mo, hanggang kamatayan mo ng mga anak mo. Hindi garantiya ang pera mo. Yan sabi ng Panginoon sa Matthew 6 verse 20, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Kasi may mga pangangailangan tayo sa daigdig. Mag-withdraw ka sa bangko sa daigdig. O yun, kailangan mong pagkain. Ayun. Kailangan mong paaral. Ayun. Magandang nag-iipon. Hindi sinasabing huwag kang mag-iipon. Pero tandaan mo, may mga mas mahalaga tayong pangangailangan sa mundo. Ang paghuhugutan mo, hindi yung bangko ditong inipon mo yung pera mo, kundi yung matters of God na sa langit, sa barn sa langit, sa bangko sa langit. Yun ang ibibigay ng Diyos sa iyo sa kabilang buhay at habang nabubuhay ka dito. Father Fidel, gusto mo ng contentment? Ayan. Father Fidel, gusto mo ng happiness? Ayan. Father Fidel, nag-impo ka naman ng pakikisama sa mga tao? Okay, sige, paggagawa natin ang simbahan mo? Ayan. Father Fidel, nag-impo ka naman ng pagmamahal sa pamilya mo? O sige, alagaan ko pamilya mo? Yun! Padin, briefly na lang, habol ko lang. Ang isa sa mga definitions pa ng katangahan ay yung sinabi ni Albert Einstein. Tatagalugin ko na lang. Yung paulit-ulit mong ginagawa, pero nag-expect ka na magkakaroon ng ibang resulta. Paulit-ulit mong ginagawa, ano yun? Magkakaroon ng ibang resulta? Tanga ka. Baguhin mo para magkaroon ng ibang resulta, kapatid. Paulit-ulit na lang.
Sa Biblia, mula sa ating karanasan, alam natin, yung kasakiman sa pera, yung kasakiman sa posisyon, yung kasakiman, yung hindi mo iniisip na ang Diyos, pati na nakasasakit ka na lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa'yo, hindi yan ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Bakit inuulit-ulit pa rin natin ang kamaliang iyan? Bakit hanggang ngayon tinitiis mo yung kapatid mo na dapat mong tulungan? Bakit hanggang, alam mo yun, paulit-ulit na lang. Nag-e-expect ka ng kaligayahan? From that, tanga ka. Kapatid, buti sana kung tao lang ang magsasabi sa atin ng tanga, pwede kang magkailang, tanga, hinggit ka lang. Paano kapag ang Diyos na ang tumawag sa ating tanga? Nako, matindi yan. Ang ibig sabihin yan, alam niya, marami kang namimiss at mamimiss sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Naaawa siya sa iyo, hindi kanya inaasar. Naaawa siya sa iyo. Alam po ninyo ang impyerno, hindi naman siguro, yung kumukulong asupre, ang simula ng impyerno ay sasabihin ng Diyos sa iyo, ito yung mga na-miss mo dahil sa kasakiman mo. Na dapat na-achieve mo, na dapat naranasan mo kasama ng mga taong mahalaga sa iyo, yun ang simula ng impyerno. Marami sa atin dito ang may kakilala ng babae. Tapos yun, suwail na anak, ganit na kapatid. May mga kakilala tayong ganyan na namatay na. Kung minsan sinasabi natin, saan man sila naroon, palagay natin masaya sila. Palagay mo talaga? Paano kung hindi? Paano kung mabubuhay lang sila? Sasabihin nila sa atin, maging faithful ka sa asawa mo, wag mo akong gagayahin. Maging mabait ka sa kapatid mo, wag mo akong gagayahin. Irespeto mo mga magulang mo, wag mo akong gagayahin. Kasi nagsisi ako, huli na. Wag mo akong gagayahin. Kapatid, okay lang sanang masabihan ng tanga. Pero papaano kung kasama sa katangahan yung marami at malaking pag-isihan? Lalo pat pwede namang hindi humantong sa ganyan sapagkat ang Panginoon at ang ating mga karanasan ay hindi naman kulang. Pero hindi mo pa rin pinakinggan. Walang dahilan sa katangahan na ganyan. Ito sana ang hiligin nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Paano kung ang problema mo ay asawa mo? Ang anak mo, ang kapatid mo, ang magulang mo, ang taong inaasahan mo? How can you face your problem if your problem is your family? Paano mo harapin ang problema mo kung ang problema mo ay yung mga taong inaasahan mong tutulong sa iyo, pero sila pang nagbibigay ng problema sa iyo? Madali talagang makapuno. Ang problema, hindi galing sa iba, hindi galing sa mundo, kundi galing sa taong inaasahan mong kakampi mo sa pagharap ng problemang ibibigay ng iba sa iyo unang mundo. Lalo tikat ang pamilya. Kasi sabi ko nga, bukod or next sa Diyos, sa pamilya tayo, sa mga kasama natin, sa mga taong sa atin ay mahalaga, sa komunidad natin, mga madre, doon kahugot ng pag-asa. Kaya madali kang mapupuno kasi nawawalan ka na agad ng pag-asa. Pag ganun parang mas gusto mo na lang na mag-isa kesa sa nakikita mong lagi, kasama mong lagi, ang problema. On the other hand, kapag okay ang kasama mo, okay ang pamilya, okay ang pag-asama, walang ibinibigay na mga matitinding problema, ikaw ay masaya. Kaya, mararamdaman mo talaga at maunawaan mo yung pain at sakripisyo ng ating Panginoon. Hindi ito nagsimula nang ibigay sa Kanya yung krus. Nagsimula ito sa Kanya mga alagad. Sila ang una sa Kanyang nagbigay ng krus. Nagsimula yung hirap ni Kristo hindi sa labas, kundi sa loob. Hindi sa iba, kundi sa mga taong pinili niya, tinawag niya at itinuring niyang pamilya. At yun ang mas nakapagpahirap sa kanya sa una pa lang. Imagine, kung sa pagpapasan ni Jesus ng krus at sa pagkapako kay Jesus sa krus, nandun ang kanyang mga disipulo, nakasuporta sa kanya. Di ba? Nakabubus ng moral, nakakataas ng pag-asa, para bang
may boost ka na agad ng lakas. Naghihirap man ang katawan mo, pero punong-puno ng pagmamahal at suporta mula sa mga taong inaasahan mo ang puso mo. Di ba't yun ang lagi kong sinasabi? Pagurin mo na ang katawan, huwag lang ang puso. At alam ito ng ating Panginoon, kaya alam niya ang mga paghihirap mo ngayon. In particular, kung ang problema mo ay asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, alam niya yung pain na nararamdaman mo. At higit pa sa ibang mga problema na pwedeng ibigay sa iyo ng mundo at ng iba, alam niya na ito ang mas mahirap sa iyo. Natandaan niyo yung sabi ko na mas nagiging obvious yung kadakilaan ng Diyos sa gitna ng napakatinding problema. May titindi pa bang problema kung ang problema mo ay asawa mo, anak mo, kapatid mo, pamilya mo? Mas matindi yun kaysa sa problema ang ibibigay ng mundo sa iyo. Kasi ito yung problema na bigay ng taong inaasahan mo, pero siya pang nagbibigay ng problema sa iyo. Pero doon, nandun yung kasukdulan ng kademonyohan ng demonyo. Gagamitin niya yung taong malapit sa iyo. O hindi nga ba't yun ang ginawa kay Job? Sa huli, binigay ng demonyo kay Job. Namatay ang mga anak ni Job. Gagamitin talaga ng demonyo sa anumang paraan. Sabihin ng demonyo, matigas ka, ito. Pero yun ang kasukdulan. Hindi nga ba't sinasabi natin, halimbawa kapag namatay ang mahal mo, yung mahal na mahal mo, pag nalampasan ko yung problemang ito, lahat kakayanin ko. Tama yun. Kasi wala nang mas bibigat na problema doon. Katulad niyan yung kapag nalampasan ko yung problemang binibigay sa akin ng mahal ko na pumapatay sa akin, yun ang muling pagkabuhay ko kay Kristo. Doon mas mahahayag ang kadakilaan ng Diyos kapag yung pinakamatinding problema na po pwedeng ibigay ng demonyo sa iyo ay nalampasan mo. Basta ang sekreto, tulad ni Kristo, ituloy mo yung pagiging mabuting tao mo. Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Po pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Kayo po ba, kagabi, nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas, buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko na ipagdasal na sana hanggang ngayon, pari ako. Hindi mo na ipagdasal na sana hanggang ngayon, kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo na ipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito, na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang dihamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo, pero hindi mo pa nakukuha sa buhay? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakyan ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusina yung mga sasakyan. Parang na mga nagmumura sa busina. Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kaming mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tambak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo ba? Hindi na. Mag-amihimagsikan na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit pa paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na, gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan, ang daming mga gamit ng bata. Nakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin, ching,
Di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ko hanggang ngayon pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili lang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi meron akong kausap. May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate. Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinwestiyon ang Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinukwestiyon ang Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya. Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para bang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yun! Ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin. At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikay nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama. Kaya kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa Kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya, na kapag nangyari sa buhay mo, ay mas mapapalapit ka sa Kanya, ihalaw niya. Kasi more than the blessing, and even, lalo na, more than the suffering, ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay Kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay tama, sulit. Ay, dapat pala dati na ako namatay eh. Totoo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo. Yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, agang tupok na tupok. Merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Si Superman, bilis. Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na. Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung iniligtas yung lalaki from the burning building, masaya, ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako mula sa nag-aapoy na building ngayon. Papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahama kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon. Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema, naisalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon,
iiwan kita pagdating ng... No, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating makita ha.